basic concepts na dinidiscuss natin. Okay? Now, katulad nito, yung mga ring systems, like yung axial equatorial, na kapag bumalik ka sa, let's say, biochem, materials ng biochem, which is material science na rin. Let's say you go to polymers of carbohydrates, polysaccharides. Let's say, uh, glycogen, starch, cellulose, mga ganyan ulit. Yung makikita mo, mga rings. Tapos, yung pinaka properties nila, if you will look dun sa molecular, you need to go back sa concept ng mga to. Kasi makikita mo dun yung effect lang ng pag-equatorial or axial ng bonding, it will affect their property. Okay? So, yun, kaya lagi kong hina-highlight sa'yo, Josh. Parang wala tayong gusto kong ma-skip na minor detail, no? So, gusto ko talaga na nadadaanan natin para you can easily explain yung mga molecules, no? And their properties. Prediction din ito, no? Ng magiging properties nila. Anyway, going back, so yesterday, we already started yung mga exercises natin. No? We had also a review sa mga properties ng cyclohexane ring. No? So like what I mentioned, Josh, bakit naging ideal ang chair conformation ng cyclohexane? Naalala mo? Dalawa ang reasons dyan kung bakit chair conformation. Wala pong series stream. Walang steric strain sa mga hydrogens. Kasi kapag naka-Hayward, tama yun, no? Kapag naka-Hayward kasi siya like this, no? Your hydrogens will be in eclipse conformation. So, therefore, makaka-experience sila ng steric strain. Aside from that, ano pa? O, kapag mga naka-ring, ano automatic yun? Meron ka dapat may experience na ano? Pag cycloalkane ka, let's say cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane. Yan. Mga ano yan nag-exist naman in nature and even sa synthesis kaya natin silang gawin. However, mas ano sila less stable compared to your cyclohexane in chair conformation. Kasi yung mga rings na yun ay merong Non-ending anong tawag? Again? bond angle. Band angle, no. Hindi yan yung tamang sagot, but it's related with band angle. Mm, Non-ideal ang band angle nila. Kunwari, kapag yung cyclopropane, di ba, 60 degrees lang yung internal band angle mo. So sila, that will experience what? ito, Go ahead, Josh. sabi ko, hindi mo. Hmm. Hindi na. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Josh. Alam mo to. Kunwari, yung cyclopropane mo, di ba, 60 degrees yung magiging internal band angle. Ang anong ideal band angle mo for tetrahedral? 109.5 po. Okay, so ang layo niya sa 109.5. So the cyclopropane ring is experiencing what? Mm, torsional Mataas ang kanyang ah hmm, strain. Hindi, ano again? angle strain mo. Angle strain, yun no. So Yun. yung angle strain mo, yun yung talagang iniiwasan natin when we form cycloalkanes. However, if you will have the chair conformation will eliminate majority ng angle strain. Kung meron man yung angle strain, maliit na lang because the bond angle for all carbons in your cyclohexane chair conformation will have 109.5 degrees, which is the ideal band angle natin for a tetrahedral carbon or lahat single bond. So, take note lahat pa lang ng dinidiscuss natin, Josh, ay single bonds. Kasi mag-iiba ang sitwasyon pag nagkaroon ka dyan ng double bond or triple bond. Parang pwede mong tanungin, no, Sir, kaya ba ng triple bond sa ring? Yes. Sige nga, try mo mag-imagine lang. Di ba ang triple bond anong molecular geometry? Alam ko na po kasi it's bigger than Ay, wala po, nag-iba na yung nag-iba na po yung annotation bar. Mm-mm. Ayun, okay. So, inisip ko, pag mas malaki, inisip ko kasi, ito Mm. po, iba po may, lang. Ayaw mo. I-discuss natin to sa alkyne ha. When we go to alkyne, yan yung anuhin natin. Parang i-discuss natin. Siguro parang ganito.
Mhm. Ayan, papalakihin mo yung ring, no? Parang as much as possible, may several number of carbons ka for you to have yun, a triple bond. Kasi linear siya. Very good, no? Ayan, ganyan. Parang ilan ang minimum mo? 1, 2, 3, 4. Ah, Parang ganyan po, sir. yan. Yeah, parang ganyan. May Mm-mm. minimum, may minimum siguro po yan. Yeah, may minimum carbons na ideally ha, na ma-accommodate niya yung triple Pero bond. ito po, di ba po ito po benzene? Mm. So Okay. ito po benzene, cyclohexane. Alam na po, Cyclohexane. Ah. so this is benzene. Oh, hindi. Isa lang ang benzyne. Hindi po benzene. Pero may benzyne. Nag-exist yan. Meron mo? Saan mo? Oh, sobrang unstable. Ganyan, yung isang double bond magiging triple bond. What? So may Yep. pentavalent. Ano yan? Ituturo ko sa'yo, wag ka mag-alala. Okay. Pero Sige. ano lang siya, intermediate lang siya. Intermediate lang. Sa ano yan, nucleophilic aromatic substitution. It's an unusual reaction for benzene. Meron ba pong benzene? Parang ganito po. Ah. Meron. Ayan, cyclohexadiene yan eh. Ayun po, benzene. Hexadiene yan. Dapat benzene ang pangalan. Anyway, o sige na. Inaano mo ako. Ah, ano nga to? Ini-entertain. Liwaliw. Yun. That's the Tagalog term for that. Okay, so we're now in number 5, no? We're done with 5. Tinapos natin to, no? Kahit nakapag ano tayo, OT tayo ng onte yesterday. We'll now go to number 6, no? So sa number 6, Josh, I'll read this. I know you have a screenshot of this already, no? So Bilang, later while solving this, no? Uh, hindi ko alam kung updated yung na-upload ko na sa G Drive natin. Pero I'll check or I'll convert this one na into handout na lang ulit, no? To make sure or to be sure na uh, updated yung nandun sa bilang po, G I'm Drive not sure, natin. I'm not sure. Ah, for the screenshot. Pwede mo naman screenshot lang. I-check ko Number lang 6 po. naman na tayo eh. Andiyan na? I-check ko lang po. Okay, yesterday lang naman ito. So for number 6, while waiting for you, I'll read the problem first. Draw a shear Ayun, meron conformation na po. of cyclohexane. Andiyan nga? Meron nga po. Okay, good. So ayan, explain ko na muna no to help you out. Draw a shear conformation of cyclohexane with one ethyl group and one methyl group that fits each description. So you have two substituents here, one ethyl and then one methyl. And then you just draw, no? Yun nga lang dapat naka-shear conformation siya. So sa letter A, I need to see a 1,1 disubstituted cyclohexane with an axial ethyl group. Okay? Or axial ethyl group. Letter B, a cis 1,2 disubstituted cyclohexane with an axial methyl group. Sa letter C naman, a trans 1,3 disubstituted cyclohexane with an equatorial methyl group. And letter D, a trans 1,4 disubstituted cyclohexane with an equatorial ethyl group. So medyo madali ito, no? More on drawing lang siya. So I need to see this for disubstituted cyclohexanes. I'll stop sharing now and then, sige, proceed ka, Josh. Yan. You can now share your whiteboard, Josh. Yan po. Okay, sige, continue lang. Yan. Okay, so ano daw? Uh, one ethyl, one methyl. Okay.
continue lang ha. Dahil, dahil, sa, I'm, dahil substituted is sabihin po parang dalawa yung hydrogen na yeah, tanggal. dalawa sila. Hindi, dalawang substituents. Dahil substituted eh. So, regardless kung ano yung magiging isomer mo, constitutional isomer man yan, isomer, dalawa lagi ang substituents mo. Kasi po gagawin sa akin to kapag dami pong cycle activity. Okay, and then let me save as this one. Browse. Not in this file. Let me move that into this one. Okay. Wait. This Nakawin lang PC. mo kasi binago na lang eh. Hindi kaya pwede na po mag-copy paste. No way! Why? Sir, Pwede na nga? bang 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 bang! Oh no! Yesterday, ikaw din naman yung nag-aano, di ba? Kasi Hindi nga po. nag-update ka. Right? Sis, no way, it's real. My email has been answered. Practice with handouts. Handouts. And then, It's unreal. I to can't believe it. Zoom PDF, answered my prayers. options, slides, handouts. In-email ko po sila ng ano eh, para kung pwede ba mong copy paste no. Ayun, my prayers have been answered. Okay. Oh, Pwede po this yung is substituent na lang po yung draw. yung ano. Substituent na lang po yung draw. Yeah, pwede naman. Just make sure no na tama yung orientation according dun sa criteria given by each item. Oh, what's happening? Oh, Dream come true. downloads. Handouts. Ito pa yung tawag na dream come true. Congratulations. Okay. Sige. And show. Discard. Close. Don't save. Delete. Okay. Then let me open this. Yung tapos ayan. Analytical. Should be 12 items already. Ayun. Anong ginagawa mo? Gumagawa kang S8. Gumawa ko ng ano, template. Okay. The ideal cycle hacking. Sige, try mo yan. I-drawing mo yung mga naka-ring flip din para additional challenge sa'yo.
Additional copy pasting mo. Okay. Yeah, oo. I-ring flip mo na lang naman eh. Ayan, naka-ring flip na yung isa, oh. You don't need na yung, ano, yung other one. Naka-ring flip naman na yung isa eh. Obo. Trans 1, 4. 1, 2, 3. Ba't pinapareha ko mo? Wait lang mo. What's wrong with me? Okay, so, saan yung eraser? 1, 3. So, dapat nag-dito. Middle equatorial. Saka, what? Hanapin yun. Okay, trying to, trying to convince me that that doesn't work. Okay, nasan ka na? And then for the ano po talaga, for the ultimate lady. Mhm. Then show me the ring flip versions or ring flip versions. Ring flip conformers for the four ha. Sige, for the four molecules. Tingnan nga natin kung mag-fit sa mga Now I am description. a now I'm a truly ano po, I I'm a truly substituted. Very organic good. true organic chemist po using the Cis. very nice symbols. Okay, cis. Trans 1,3. Okay, trans 1,3. Tapos, trans 1,4. What's happening? Why it looks like you're drawing a Pokemon? Pwede kaya po i-rotate po. Di Hi. pa. Email ko Hindi po pa. sila. Email ko Hindi, po hindi sila. pa kaya. Pero soon po, pwede i-rotate. Ayan. Oh, yes. Ano po, the power of the sun in my hands. Okay, ayun lang. Yes. Ultimate power. My prayers have been fully answered. So, ano daw? Can you rotate it? Hindi mo. Hindi Sad. nga.
Mm. Mm. Okay, Where are so your ano now? Huh? substitute. Okay, good. Mukhang baliktad ka sa dyan. Yung ethyl mo, it's not there. It's not supposed to be there. Why not? Anong why not? Yeah, correct. Sorry, sorry. You're correct. Worthington mo. Yeah, I'm just checking. Okay, good. Tama. Okay. Yeah, those are your... lagyan mo ng arrows kung sino yung mas... Ito pa, additional challenge ko sa'yo. Which one Bro, is more stable? wala. Siyempre, di Dito na ba? ako, dito Application na ng ano. ako It's naturo. always the application of what we have learned from the concepts. Buti na lang, naisip mo yung mga mag-drawing-drawing ng ring flip. Ayan, naisip ko ring flipping. And then, from there, once you have the ring flip conformers, you decide for the Naman, alam niyo po, more stable conformer. mahirap, Kaya mahirap. minsan natutuwa ako sa mga drawing-drawing mo eh. Makakaisip pa ako ng ano eh. Alam mo yon on the spot questions. Dali, you add arrows na so that we can proceed to the next topic. Okay. So, yung problem po dito kasi, Mhm. yung palakihan din ng, ano, palakihan din ng constitute, yung, ano, yung, Correct, ang substituent. Yun nga yung maganda dyan eh. Yun yung challenge talaga dyan.
No! Go ahead. You can do that. I'm going to die. Yan mo. Okay, let me check. Okay. Aha. For letter A, you have here let me have the annotation. Yan. Dahil substituent naman sila eh, no? So, ah, mukhang, ah, ayan. Which one will be more favorable? Bakit mas stable sa'yo itong left side, Josh? Ito, Wala po yung left side. letter Kasi A. mas malaki si Sa Ethel. letter A, why is this more stable? Mas Again, malaki si Ethel. mas malaki yung ethyl. So, dapat, kung mas malaki yung ethyl, nasaan siya? Anong position ang ino-occupy dapat ni ethyl, Josh? If ethyl is bigger, should be occupying the... Mhm. Yeah, that's correct. You're correct. Your ethyl is bigger in terms of size, no? As a substituent. So therefore, your ethyl must occupy what position sa cyclohexane? Cyclohexane. Mhm. Yeah, Ah, cyclohexane chair conformation. It must yung ano occupy po, what? yung equatorial. Okay, equatorial. Why are you choosing in letter A, the left side? Wherein your metal is in equatorial position, tapos si ethyl mo ay axial position. Tignan mo yung arrow mo. Tignan mo yung arrow mo, Josh. Mhm. Arrow for letter A, ah. You Mas double check. malaki po yung sa baba. Oh, no. Oh, see? Yung ethyl mo kasi ay naka-axial dun sa left side. So, and you said a while ago that ethyl must occupy the equatorial position. So, dapat you erase the arrows. Adjust mo yung arrows, Josh, para it will be correct. Hmm. I-correct mo na lang, Josh, yung arrows. Yung arrow. Sa letter A. Kasi it doesn't, you're not consistent with what have you said a while ago. For letter A lang. Happening, Milama. Something bad's happening. Wala naman. Kanina lang nabura mo lang yung other side. Piling ko nadaanan mo kasi siya. Yun. So, this one is correct already. Then, actually, the other one is also correct. Ayan. No. Because this one is in equatorial position. Very good. This one is also favorable. The right conformer. And sa letter D, maganda, no? Both of them Eh, are ano pa in yata? Right. trans to. Actually, ito ang isa sa pinaka-stable na isomer, no? Or constitutional isomer, I think, no? For Ito, methyl and ito po ethyl. yung Kasi ito parehas po yung silang, at isa ito sa pinaka, feeling ko isa sa pinaka-unstable. Actually, mas may unstable pa dito, Josh. Yung 1,3 cis. 1,3 na cis. Kasi pwedeng magtapat yung methyl mo at ethyl. So, ano yun, no? 1,3 diaxial interaction kagad yun. Yun, no? So, yeah, I think we're good with this one for number 6.
We can now move on sa next natin na excuse sa ating next topic for today. So our next topic for today is uh, about fuse rings. Wait lang. Saan na to? Okay. Then slideshow. Hmm. I'll share lang my screen again, Josh, no? Later, you'll share your own screen ulit kapag tayo ay nag-ano na. Ayan. Okay. Ayan. So, our next topic for alkanes, no? Actually, ito yung last topic natin, Josh, for alkanes, no? Usually, Josh, no, if you will notice sa other books, sa mga books sa organic, hindi ito kasama. Additional topic ko siya sa iyo kasi sabi ko nga you have a special curriculum naman. We're not following the usual curriculum, no. So ayan, etong mga chem majors yan, kami nakikita namin yan or nami-meet namin yan, no. Pero kapag mga non-chem majors yan, hindi na to kasama sa topics, no. Sa alkanes. So fuse rings. So you're actually familiar already with cyclohexane, no? So it's now time to let's try to combine the rings already. So one of the usual or common fuse rings will be decalin. So decalin, this is the core structure for decalin. So Josh, you listen now ha kasi ito na rin yung magiging foundation ng mga fuse rings mo, other fuse rings. If you will notice here, Josh, yung decalin mo ay dalawang magkadikit na cyclohexane. And then, yung two points kung saan sila magkadikit, yan. This one and then this one, no? Ayan, nagkaano na naman siya. Those are your bridgehead atoms, no? You also call them bridgeheads na lang, no? Pwede rin bridgehead atoms o kaya bridgeheads will do. So, yan ang tawag natin dyan ha, bridgehead atoms or bridgeheads. So, however, yung decalin structure mo, if you will notice, Josh, sa bridgehead atom mo, Josh, ilang bond pa ang pwede? Sige, Josh. Ilan bands yung pwede mo? Yep. One lang. Sa bridgehead. Yun, good, no? One. Ang tanong ko dito, Josh, ano yung configuration nung tig-isa sa bridgehead atoms? Kasi you have one more bond per bridgehead atom, right? But what is the configuration or conformation of that? Above the ring ba siya? Below the ring? Pointed upward or pointed downward? That is the question, no? In fact, that is ambiguous, no? So ambiguous ang stereochemistry ng decalin core structure mo. Can you try to draw, Josh, yung cis-decalin? Hindi. Yung ambiguous lang muna na ambiguous na naka eto na. Yung nandito na actually, cis and transdecalin. I-convert mo siya na naka-chair conformation. Sige nga. Sige, try to draw cis-decalin Na ano in po? chair conformation. Bro, chair conformation po, so dalawang magkadikit na chair conformation. Yeah! Oh, pwede yan! Tingnan mo. Dito lang muna. I-ano mo lang muna siya. Kamayin mo lang muna. Huwag mo muna gamitin si Zoom. Huwag ka mag later. Pagawa ko sa'yo. I think it's possible. Possible talaga siya. Kasi meron ka ng ganyan eh. 'Di ba? Ayan, Hayward structure 'yan eh kasi naka-hexagon siya. Eh alam naman natin hindi naman siya um
hindi siya ganyan, no? Your cyclohexane doesn't look like a hexagon. Instead, it will follow chair conformation. Therefore, if you will form decalene, you need to follow the chair conformation as well. So, dapat ganito siya. Think. Sige, try. Cis muna ha, cis. Cis decalene. Sige, mag-drawing ka lang muna kung ano yung madodrawing mo. Eh, Gusto mo ba ikaw muna mag-share screen? Para pero, you can... ito pa po, parang ganyan. I'll stop. I'll stop. Go ahead. Ganyan po, similar ba? Ito lang po. Para you can play around. Ayan, Ah, kasi sobrang comfortable ka dyan eh. Sige, I'll give you the freedom. Draw cis decalene. Sa new page na lang, Josh. Kasi new topic naman tayo eh. Go to the next page. Sige, I want you to discover what's the shape of cis decalene and trans decalene. Yeah, go ahead. I'm looking for cis decalene muna. Or kung ano yung una mo madrawing. ano naman drawing. So, let's say ganito po. Yeah, So, cis decalene muna ha. You draw cis decalene. Okay, good. Oo. Paano yan? Arrow down na yan. Automatic. Tama yan. Eggshell na yung kabila. Eggshell din yung kabila. Kasi parehas equatorial yan, Josh eh. Tingnan mo ha, you look sa per ring. If you will look per ring, yung parang 1-2 positions mo ay parehas naka-equatorial. So no choice ka kung hindi iangat, no? paano po yan? So, isang pag ganun, i-trans yun eh. Hmm. Wala ba? Hindi, Mhm. tama na yan. Tignan mo, naka-equatorial positions na yan parehas eh. Dun sa ano mo eh. So what will happen now will, your hydrogens will occupy what? No choice yung hydrogens mo to occupy the Well, eggshell. Yan. Okay, hydrogen. Tapos pababa yung hydrogen mo dyan. So, anong ano to? trans. Anong configuration? So, this, you label it transdecalene. I now challenge you, decalene. IN. Ayan. I now challenge you to draw cis decalene this time. Paano mo kaya isosolve yung cis decalene? Yung decalene.
Sige nga. Tang 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 tang. How can you draw a cis-decalene? Yeah. You draw now cis-decalene. So I ano ba? Think, what? Okay, wait ako ah. Ah, mali. Ibig sabihin, yan na yung transdecalene mo. How will you arrange ayan nga yung challenge ko sa'yo. How will you arrange the chair conformations in such a way you'll have a cis conformation? Pwede yan. Kasi bakit dyan ka lang ulit sa side na yan magdidikit? Eh, pantay-pantay naman yan sila to begin with. Nagmumukha lang mahaba kasi yan, Josh, pero dapat equal, ano yan, equal lengths yan sila lahat kasi sila single bond eh. Tapos naka-ring. You draw cis decalin now. Mukha lang kasi yan na ano eh, na parang mahaba yung ring mo. Pero to be, ah, in reality, Josh, they're actually equal in bonds eh. Parang ganyan yan Lagay dapat na po pag akong ganyan. drawing Tapos mo. maglagay na ako ng ganito. Yan, parang ganito yan eh. Oh, hindi. O sige, bibigyan na kita ng clue para hindi rin tayo magtagal dito. Ah, ididikit mo siya sa kabilang side. Ah, tama sa side na 'yan. Tapos nakaano lang siya. Um, Go ahead. Yung parang ang nakadikit, i-flip mo lang siya, Josh. Sige, ikaw, I'll give you ah sige, go ahead, Josh. Idikit mo na yung second mo na na okay. Oh, hindi. Taransa nga yan eh. Wala ka na magagawa dyan. Gawin mong eggshell yung isa. Nope, mali. Ayan, iangat mo kagad. Tsaka mo ngayon oh, mali. Hindi. Hindi, Josh. Dumugtong ka dun sa kabila mo. Ayan. Mali. Ano ba?
So, ito ang pataas. Paano ka na pababa ka na dun sa taas? Dito sa side na to, Josh. This one, oh, parang pababa ka na. Gaganito siya, oh. Tawa. Ah! Nakuha mo ba? So parang it's like this. Ibaba mo to. Kung magaganito din. Yeah! Like that. Hirap po. Kasi nga sis eh. Yun eh. Ibaba mo yan. Ibaba mo yung buong ring mo. Kasi ano, masyadong maliit na. Mako-congest ka sa taas. Whoop! I suggest repeat that letter. Repeat na lang mo. I-delete mo na lang yan. Then repeat the... okay, bahala ka. O, di ba? Then delete that. Oh, see? Oh, ayan. Parang ganito siya. Okay, tapos. Na-imagine mo ba? Parang something like this. Let you see the cis-decalin. Alam ko na. Alam na po Hmm. bakit nahirapan po ako. Ano? Dinidikit ko siguro sa, I think it's not the right place to attach it. Like, oh, nga ba? Kabit ko kaya sa dito. Ayoko. So, dito. Ito, I'll give you an idea ha. Ay, asan na yung aking ano? Yun mo. Oh! Ba't nawala ako ng... bakit wala na akong bawal ako mag-annotate? Pwede mo. This is weird. Nawala yung aking... nawala yung tool ko for annotation. This is Pwede so mo. weird. Ay, ayan na. Ito. Ayun, nakita ko na. Ah. Yung pabulit ka man. Oh. Okay. Bulag ka na. Bulag na po. Ilan mo? Wala na, wala. Nawala ulit yung annotation ko. I cannot annotate anymore. Ay, May nangyayari po. Ano na mo? There's something spooky. yeah, oo. Hmm? Kanina Tumab- may lumilitaw na parang edit pen dun sa Oh. lower left ng aking ano. Hindi. Yun. Ang ganda na po actually. Hindi. Hindi. Parang, bakit nawa? Ayun, nakita ko na. Parang ganyan, tapos parang ganito. Ay, ang pangit din ng akin. Ayan mo. Parang ganun. Something like this. Ayan, parang ganito. Ito, cis-decalin to. Alam ko po a better way. Alam na Hmm. po yung better way. Ganito mo. What if instead of dinidikit, pinipili po natin dikit dito or dito eh. So, dapat, Ah. o ganito kaya. Kaya pwede rin namang ganito, Josh. Let me erase this. Ah.
Dito po Pwede i-click. ring, ayan, Kita dito. mo. Tapos, going down. Ayan, ganito. Yan. Actually, ayan, same tayo ng din drawing ngayon. Yan, ganyan. Ayan nga yung sinasabi ko sa'yo. O ngayon, may tanong ako. Sulat mo muna sis Decalin yan. Better naman yung mga drawings mo eh. Sis Decalin. Sige, go ahead, Josh. I-label it, sis Decalin. Label mo, sis Decalin. Yes, Josh, paki-label po, sis Decalin yan. Mhm. Mhm. Ayun. Yan. Ito yung susunod kong tanong dyan sa'yo, Josh. I-ring flip mo siya. Both. Bro, ayoko na po. Try mo i-ring flip muna si sis Decalin. Sige, try ring flipping it. Sige, ring flip, sis Decalin. So parang ang mangyayari dyan, eggshell yung taas na hydrogen sa kabila. Then, uh, mag-equatorial yung isa. Go Josh, i-ring flip mo na siya. Pila mo. So, kung ano daw, pag ganun yung sis. Yung sis Decalin ha. Sige. Si sis Decalin i-ring flip mo. Go ahead, paki-ring flip na Josh. Pila mo. So, pag ganito, so mag-flip pag ganun, so pag ganun, pila mo. Mhm. Mhm. Magiging parang equatorial yung nandyan sa mga baba mong hydrogen. Tama? I mean yung isang this one, ito. This one kasi is equatorial, right? Ito ay eggshell. So pag nag-ring flip ka, yan. If you do ring flipping, Josh, magbabaliktad yan sila. Sige, go ahead, Josh. I-ring flip mo na. Pila mo. So, pag ganito siya, Yeah, pababa. Good. Sinasanay kita sa mga sa chair conformation na kasi ganyan talaga siya kahit sa mga journals na mga nakaganyan yung mga ano. so ito,
Papangit na yung mga ano, no? Parang nung nagano tayo fuse rings, ala, pumangit yung mga drawing natin ng cyclohexane. Sige, okay, okay. I'll try to, ano ha, parang yeah, parang na-imagine ko pa rin naman. Oh, okay, 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 ganito. Tapos ganyan, yan. Tapos, nearing flip mo na, no? So, nandito, paganyan, 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 paganto, then paganto, then paganito. Ah! Mali. Masyado lang nakadel. Yan. Yan. Something like that. Ah, yeah. Asan ngayon yung mga hydrogen? Labelan mo siya, Josh. Where are your hydrogens now? Yes, Josh, asan yung mga hydrogens natin? Hydrogens, I don't know. Maybe they're somewhere there. Wait lang po. So, Sige, yung syempre may malalabelan mo yan sila. magiging actual na po yung equatorial. Mhm, correct. Yan yung sinasabi ko sa iyo kanina na yung isang hydrogen ay eggshell, yung isa ay equatorial na. Magpapalit sila. Okay, so kung ito daw yung hydrogen, magiging... Pero actual pa rin po siya eh. Wait lang po. Naku, parang mali yata pa yung drawing. I don't think it's correct po, yung drawing. Hindi kaya po baliktad. Hindi, tama, tama yan. Hindi po eh, magiging actual pa rin po to. Mm. Ah, wait, wait, wait. Sige, try mo ibaliktad yung... Pero hindi, tama yung pagkakaano mo. Yan, mag-flip naman yan talaga pag mag-flip din yung other side. Kasi ang mangyayari nito, Josh, parang drawing kasi din pa rin natin na same orientation. Nakaganito ngayon yan, Josh. Ito, eggshell na to eh. Ayan oh. Ito, Josh oh. You try to understand Ayan, eggshell yan. Ito, equatorial din ngayon to. Kasi cis naman eh. So, ayan. Ito, mag-eggshell ngayon to. Tapos ito, naka-forward pa ganyan, hydrogen. Parang tignan mo, Josh flinip mo sila, Josh, pero hindi mo flinip yung view natin. Same pa rin ng view. Na supposed to be dapat, nasa ilalim na talaga yan yung ring. Yun. So, pwede naman... okay. So, equatorial pa rin. Hindi. Hindi yan equatorial. Equatorial na yung, tingnan mo, equatorial na to. From eggshell, naging equatorial na to. Tapos ito, equatorial, naging eggshell na siya.
Kasi we're still seeing the same view. We're still seeing the same view eh. Kung pinalitan natin yung view natin, Josh, dapat mag-flip talaga din yung ring natin, no? Iaano natin siya, parang ibabaliktad. Para makita talaga natin, naka-equatorial na yung isang hydrogen, naka-axial na yung isang hydrogen. You try to, ito naman yung sunod kong question, you try to ring flip the transdecadene. Ring flip the transdecadene. Okay, wait lang mo. Mhm. That is my question. How can you ring flip the transdecalene? Sige nga. You try to draw muna. I'll give you a minute. 1 minute siguro will do, no? For conceptualizing on how to draw the transdecalene. So, gaganon siya. Okay. Ang ganda pa ng mga cycle ko na ginagawa ko. Mhm. 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 Okay. Okay. Tapos, Sunana mo. niring flip mo ba yan? Eh, tignan mo yung mga hydrogens mo. Anong ano nila? Anong positions pa rin yung ino-occupy ng hydrogens, Josh? Yes, Josh? Hmm. Question, Josh. Anong position yung ino-occupy ng hydrogens mo? Diyan sa drinowing mong bago. Ano yung position mo? Mm. Ang Action siya. hydrogens. Ano ba? Puro action mo. Oh, eh di ba pag mag-ring flip, dapat yung hydrogen mo naka-axial na? Ay, naka-equatorial na? Dang, 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 dang. Hmm. Wala nang... Actually, yung drinowing mo, Josh, binaliktad mo lang yan. Same molecule yan. Inano mo lang siya. Ginanon mo, tinapple over mo lang siya. Okay, so ganito. Tapos paano mag-occupy ng equatorial? So, dapat ganito. Tsaka, to. Pwede. Hmm. Yan yung mag-hydrogen, tama. Oh, paano mo ngayon i-eggshell yung mga rings? I-eggshell pala ang ring, no? Paano mo eggshell yung ring? 'Di ba? Alam mo kung ano yung sagot para maka-move on na tayo, Josh, ha? Ano mo? So that we can use the remaining hour for ano din, fuse rings. It's impossible for What? us to draw. Kaya nga po It's nagutom impossible eh. Parang, to parang na ano po ako sa matric question po eh. Parang, what? It's not real? cannot do ring flipping. Kaya yan ni Sis Decalin. Kasi if you will notice, Josh, anong meron dito? Tignan mo ha, yung dalawang hydrogen mo dito sa transdecalene, naka-axial positions. Ang angle of separation nila ay 180 degrees. Tama ba? 180 yan. 'Di ba? 180 yan eh. Magka-opposite talaga sila. How can you attach the vertices or yung Opo. atoms? Pwede po siguro sa 4 dimensions.
Hindi hindi sila mag-ring. So, ang transdecaline, Joshua, ang term natin dito ay parang naka-lock in na siya. Lock-in configuration niya ito, no? So, while your cisdecaline, it can do ring flipping. So, ito may ring flipping pa. Okay, pakitandaan to, Joshua. Ang transdecaline mo ay locked in na yan. So, parang ganito mo siya ma-gets, no? If you will draw kasi the transdecaline, both of your hydrogen atoms will be in eggshell positions. So, it means if you do ring flipping, dapat yung ring mo ay mag-eggshell. So, it's impossible for you to draw na naka-eggshell yung ring, no? So, that's the reason why yung transdecaline mo, ganyan na siya. And if you will notice, what can you say about the shape of transdecaline in a general view? Tignan mo, yung plane niya, yung plane, yung pinaka-plane mo, Josh, it is somehow what? Yes, Josh, yung ano, yung ring flip na, ay yung transdecaline natin, anong shape niya? Yung ano niya, parang, I don't know, It is parang, somehow, yung parang axis niya, ng plane axis niya, it is hindi pala somehow maganda. flatter. Obo, Yan. parang Linear flat, kasi siya eh, no? Oo, linear yung parang principal axis niya. While dun sa cisdecaline mo, naka-bent, no? parang So you may have, patas po. correct. Or parang pag tinaob mo yan, Josh, para kang merong tent, right? Parang pag inano mo siya, yung tinapple over and then parang naka-triangular siya, you'll form a tent-like structure, no? So, sige, tuloy tayo ha, kasi we will now understand the other properties of fused rings. And I'll introduce to you the other fused rings then, no? So, yeah. Josh, anong tawag nga ulit dun sa dalawang carbon na naka-attach? Yung nag-a-attach sa dalawang rings? Nag-attach sa dalawang rings po na carbon. Ito, kunwari, ito sa fused ring mo. Ito, oh. Ayan. Anong tawag dito? Wala. Oh Ay, no. sinabi ko na sa'yo yan. Grabe, kanina pa lang po, lang oh. Anong tawag dyan? That will be those are your bridgehead atoms. Yun lang. Okay? Bridgehead So, if atom. you will notice, or bridgehead atoms, or bridgeheads na lang. If you will notice, Josh, no, from the one that we've drawn a while ago, cis-decaline has a tent-like structure, while trans-decaline is flatter overall. So, kasi nga, ganito lang ang uh, trans, no? Para magkabaliktaran lang yan sila. Okay? Tapos, which one is more stable? Tingin mo, dun sa drinowing mo kanina. Bakit? Tama naman yun na mention din dito sa ano no, sa ano nga ito? Sa slide. Transdecaline is more stable because why? Bakit kaya mas more stable ang transdecaline? Kasi parang flatter. Hindi din. Kasi yung ring mo ay naka-equatorial with respect to Ah, each other. Kasi so 'di in ba ang ring ay tapos malaki. naka-actual, it Para siyang substituent eh, yung mga rings mo, no? So, parang if you will notice, kunwari ito, I'll draw a ring. Ay, pangit ng aking pagkakadrawing. Ito. Kunwari, ito na yung ring mo, di ba? Yan. So, yung ito, at saka yung ito, naka-equatorial sila parehas. So, this whole thing, yung cyclohexane, yung adjacent, chair conformation is actually a disubstituted, no? Parang disubstituent sila. So, they must occupy the equatorial position. So, okay lang yung hydrogen mo nandun sa axial position kasi hydrogens lang naman sila. No? Tsaka, ang hydrogens mo naman ay naka-trans with each other. Hindi naman sila naka-cis, no? So, therefore, lesser din yung steric strain. Okay, so actually, 1, 2, 3. Hindi siya steric strain eh. Torsional strain, no? Mas less yung torsional strain. Uh, a ring flip is possible for the cis isomer, the one that we've drawn a while ago. However,
the trans isomer cannot undergo ring flip because it will lead to too much ring strain, no? So napakahirap mag-flip ni ring flip ni trans isomer. In fact, hindi observable ang naka-ring flip na trans decalin, no? So technically, it is conformationally locked in its position. So with that, I now introduce to you the other bicyclic compounds. So when you say bicyclic compounds, so parang makakamag-anak siya ni Decali, no? So bicyclic compounds, you have two or more rings, no, attached with each other. So note that each contains 10 carbons. Tingnan mo to, parehas lahat yan sila 10 carbons sila. Pero if you will notice, Josh, magkakaiba sila ng itsura. So this is, ano ang tawag natin dito, Josh? This is decalin, no? So decalin is a fused ring. However, if you will still count this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if you will notice, Josh, no? This is still 10. So decalin pa rin ito, no? Yun nga lang, isomer na siya ni decalin. Dahil different attachment of atoms na siya. This is known as bridge bicyclic. So it's still a bicyclic compound. Similarly, dito, no? So parang dito makita mo, you have here 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 10. Pero spiro ang term natin dito. Spiro kasi parang nakaganyan yan yung pinaka may question ako, Josh. Ilan ang bridgehead atoms mo for fused bicyclic compounds? Paki-check. Sige, tignan mo, Josh. Ilan ang bridgehead atoms mo for bicyclic compounds? Fused, ah? Dalawa. For fused po. O, dalawa. How about bridge bicyclic? Dalawa rin. 2 bridgeheads. Dalawa rin to. So, ito lang at saka ito. Okay? Meron ka lang carbon dun sa parang pinaka-bridge mo. Additional carbon dun sa bridge. So, you still have 2 bridgeheads. How about sa spiro? Ilan? Isa lang po. Okay, so you only have 1 bridgehead medyo sa spiro. And if you will notice, the 2 bridgehead carbons will always be cis to each other because there's just isn't enough flexibility and will produce too much ring strain kapag naka-eggshell or naka-trans yung mga carbons mo. So parang ang hirap naman, kunwari isa side view mo to, Josh. I-side view natin yung bridge bicyclic mo, ha. Parang magiging ganito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yan. Tapos meron ka ditong isa. Ay, mali. Mali ang aking pagkakadrawing. So, yung mas pinaka-stable po is fuse. Fuse po yung pinaka-stable. Hindi naman. Ayan, ganyan. Tapos bababa to. Then ganito, then ganyan. Tapos ganyan. Ganito, ganyan. Hindi ko alam kung na-gets mo yung drawing ko. Nag-aano din kasi itong aking ano sa ano to sa PowerPoint to eh. Ayan, nawala na siya lahat. Kasi may mga drawings eh. Iyon. Nakisama siya. Yan. Tapos, ganito, ganyan. Ayan. Eto. Ganito siya, Josh. Etong bridge bicyclic mo. Tignan mo. Ano mapapansin mo sa bridgehead atoms mo? This one, and then the other one. Sa conformation nila. They are pointing what? Upward or downward? Parehas.
Pointing na naman yata po sila. Parang pointing upward. Okay, upward din sila. NC sila. So it's impossible for us na magkakaroon ka ng bridge, any bridge, bridgehead atoms na nakatrans. Ang hirap nun, Josh, kasi too much ring strain siya. Okay, or too much angle strain, no? So with that, laging parang laging cis yung mga bridgehead atoms mo. You remember this for your uh, fused and bridge bicyclic compounds or sa mga bicyclic compounds mo. Okay, with two bridgehead atoms. Your two bridgehead atoms must be in cis configuration with each other. Okay, so how do we name bicyclic compound? So walang problem, Josh, dun sa uh, decalin. Ganito lang sa decalin, Josh ha, mag-start ka sa kahit anong bridgehead atom. Then clockwise or counterclockwise. So paano ito? Kunwari, ito yung decalin mo ha. Dito ka mag-i-start. Kunwari, dito ako nag-start sa taas na bridgehead atom. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero pag bridge bicyclic, ibang usapan ngayon yun, no? Kasi meron kang additional carbon dun sa gitna. So how do you name it, no? Or how do you count, no? How do you assign numbering per carbon atoms? Sa numbering, begin sa isang bridgehead atom. Okay? Tapos, ito yung naming ha, yung naming nila. Find the highest priority functional group. This will be the suffix. So, since so far, we're only dealing with ano natin topic, alkenes lang, no? Lahat sila single bond. So, wala tayong problem dito. Alkane lang ito. Then, count the total number of carbons in the molecule, which gives you the root name. So, regardless naman na bicyclic compound siya, you still have 10 carbon atoms. So, it's still decane. Okay? Number 2, identify the two rings of the bicyclic molecule. They should be they should be sharing the same perimeter, no? So, meron kang dalawang bridgehead carbons where these rings meet. Ito. So, ito yung isang bridgehead carbon mo, then ito yung another bridgehead carbon mo. So, it doesn't necessary to give letters to the rings, no? It's just done to identify the two of them. So, note that in ring A, bibilangin mo kasi yung ilang membered ring eh. Sa ring A mo, it's a 7-membered ring, no? Compared to your ring B, which is a 6-membered ring. So, pag binilang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, if you will notice, Joshua, both rings A and B are sharing the same carbon na nandito sa bridge, no? Ayan. Counted yan sila pag nagbibilang ka ng ring. So along the perimeter, one can find a 9-membered ring. This doesn't count for our purposes. Baka kasi pag inano mo, tinignan mo siya ng isang buo, ay sir, 9-membered ring lang po ito. Hindi. Kasi nga magkadikit iyan na rings, no? So ngayon, how do you number? Begin numbering at one bridgehead atom. Then, you need to go sa side na mas malaking ring. Pakitandaan yan, Josh, ha? You need to go, pag nag-number ka na, you need to go sa side na mas malaking ring. So, saan ka papunta? So, 1. So, possible pala po same numbering na magaganyan. Impossible po na magka-same number. Impossible na ano ka, 1, 2, hindi ito. Kasi, you're going to the smaller ring. Mali yan. Actually, pwede rin naman dito, Josh, ka mag-start. Kasi wala naman tayong substituent eh. 1, pero dito ka pupunta. 3, 4, 5. Pwede din ito. Pag ganyan siya. So, ito X kasi Josh, you're going to the smaller ring. Ang mahalaga dito, you start numbering in either bridgehead atoms and then punta ka sa larger ring. Okay? So, ngayon, numbering C2 to C5 is the longest path between bridgeheads. So, 4 carbons. From C7 to C9, along the second longest path, no, 3 carbons lang yun.
So ngayon, sino yung dulong-dulong carbon? Kasi alam mo, decane ito eh, no? Ang pinakadulong-dulong carbon mo, yung nasa bridgehead mismo. So ito na yon. So this will be labeled number 10. So ang Joshua, huling-huling binibilang yung nasa number 10 mo. Okay? Number 10. Huling-huling binibilang yung nasa bridge mismo. Yun nga So ba? X ito, ayan, tama pa rin din to. Pwede ka rin mag-start sa kabila So, ang mali lang ay yung sa ating dito. Yan. X ito. X kasi nga papunta ka sa mas maliit. So ngayon, if you will notice, Josh, paano na yung bilangan? So ganito na yung numbering mo. So you have 4 carbons sa ring B, you have 3 carbons sa ring A. Total, 1 carbon dun sa bridgehead, sa bridge mo, no? Okay, between the bridgehead atoms. So, ganito yung pagkaka-arrange, Joshua. You start with the bigger ring. So, ilang carbons yung nasa bigger ring, Josh? 4. So, siya yung mauna. 4 that. Tapos, ilang carbon yung nasa smaller ring? 3. So, 3 that. And then, ilang carbon yung nasa pagitan ng bridgehead atoms? Sige, Josh, tingnan mo, yung 1 and 6. Ilang carbon yung nasa pagitan nila? So, 1, 2, 3. 1, 2. 2. Paano naging 2? Yung 1 nasa po. pagitan ng bridgehead. 1 lang. So, ganito siya ha. Yung nauunang number, Josh, yung 4 carbons, this refer to your bigger ring. So, pababa ito ha. Ito naman, yung smaller ring mo. Paano kapag pantay, Josh? Eh di wala. Pantay lang na. 2-2. Kunwari, 2-2-1. Ganyan. Tapos, yung dulong-dulong mong modifier, Josh, that always refer to the number of carbons between the bridgehead atoms. Bridge, bridge, ako. Yan. So, ito smaller ring. Sa yung dulo mong modifier, this one, yan, this one, Josh, ha? This refers to your number of carbons between the bridgeheads. Ayan. Okay? So ngayon, ano na ngayon yung name niya? Kailangan mo mag-add ng term na bicyclo so that you're prompted that these are fused rings, no? And then, gigit na yung 431. Ayan. So this 4 refers to your bigger ring, 3 refers to your smaller ring, then 1 refers to your carbon between your bridgehead atoms. Then decane. Kasi ang total number of carbons ay 10. I have a question, Josh. What is the total inside, what is the sum of the numbers inside the parentheses, the brackets rather? Yung ano po ng ano? Anong sum ng mga numbers sa loob? 1, so, 1, 5. Ay, yung sum nung nasa loob. Paano Yung sa naging 5 yan? yung brackets. Oo, yung nasa brackets. Yung sa name na. Yan na kasi yung name eh. Bicyclo 4.3.1 Yung sa loob ng, decane. so, 1, 2, 3, 7, 8. 8, di ba? So, decane niya, nasan yung dalawa? Yun na, nasa na yung dalawa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasa na nga? Yung nasa bridge po. Yun, correct, no? Hindi kasi natin sinasama sa counting yung bridgehead atoms or bridgehead carbons mo. So, automatic, kapag fused bicyclic, may additional 2 ka na dyan. So, pag tinotal mo, dapat yung nasa inside na numbers inside your brackets
it must be plus 2 for the bridgehead atoms or bridgehead carbons. It must be equal to the name, yung following family niya, which is decane. So, ang name nito ay bicyclo 431 decane. So, punta tayo ngayon sa I'll stop sharing. Tapos, ikaw ang mag-share ngayon. Sige, ikaw ang mag-share muna, Josh. So, ito daw. Okay, next page ka. Pangalanan mo to ha. You try to name this. Next page, please. Ayun. Ayan. So, ito lang. Sisimplihan ko muna ha. Yan. So, So, parang go. ano po siya, parang some sort of ano. Go ahead, Josh. Anong name yan? O, tulungan kita. Kasi example ko muna. Ilan ang total carbons mo? Bilang. Ilan ang total carbons mo, Josh? Total So, carbon. mag-start ako sa 3, bridgehead. 4, 5, 6. So, 1. Okay? Kahit anong bridgehead, pwede kang dito or dito. Equal lang din naman siya. Saan nga ulit? Anong rule natin kung saan ako magna-number 2? Sa left or sa right? Yes, Josh? Saan ako magna-number 2? Sa left or sa right? Tapos, di ba po, will it make a difference? Bilang mo. Left or Wala. Correct. Kasi parehas naman silang. Kung pag tinignan mo yung left ring, 1, 2, 3, 4, 5. Sa right ring, 1, 2, 3, 4, 5. Same lang. So, either siya. So, gawin ko dito ha, clockwise. 2, 3, 4, 5, 6. And then, Josh, nasan ang, meron pa ba akong nakalimutang numberan? Yes, Josh? Meron pa ba akong nakalimutang numberan? Mm, no. Check mo. I-check mo siya. Hindi yung ano. Please check the ano. Ay, yung mismo bridge. Hindi yung mismong bridge. Counted na sila eh. Ayan no, number 1 and number 4 sila if you will notice. Number 1 and number 4 sila. Yes. Saan pa yung ano? Nawawala. Ang nawawala pa ay yung carbon na nasa pagitan ng between your bridgehead carbons. No? So this is number 7. So what is the 4, 5, 6, 7? What is the parent name? Dahil 7 carbon ito, this should be heptane. Ito ngayon yung parent mo. Okay, may sunod akong question, Josh. Yung sa number of carbons. So, wala ka namang mas malaking ring. So, if you will notice, you have 1, 2 sa kabila, then dot. 1, 2 sa kabila. Then sa pagitan, you have 1, no? 1. So, ang name nito ay bicyclo 2,2,1 heptane. Oh. Ganyan siya. Ngayon, pag i-drawing mo siya, Josh, ng naka-chair conformation, pwede mo siyang i-drawing ng nakaganito. Ayan. Ito yung bridgehead mo, tapos nakaganyan siya. So, ito yung isa lang. This refers to your 7 carbon. Tapos, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Okay, next. Oh, paano naman ito, Josh? Ikaw magpangalan nito ha. Tapos gawan mo din ng parang naka-chair conformation. Ayan. Go ahead, Josh. Name that. So, ito daw. So, basically, ganito po. It's, ganito yung itsura niya. Ganito Oy, po. dalawa yan. Yeah, oo. Ano po? Barrelin.
Sige, Hindi sige. ako pa, I-ano mo siya. hindi ako pa Baranil eh. Di ba ba? Yung, Ano ba yung Baranil? hindi ba rin parang basket siya eh. Basketing ba yan? Yung na-discuss natin nung unahan pa. Check ko kung basketing ba yun. Hindi yung Yeah, tapo eh. cyclohexane links. Ito. Iba pala ang basketing. Ang basketing ay literal na parang basket siya. May ano yan eh, may common name yan eh. Hanapin ko lang yung common name. Ano nga ang common name niyang bicyclone na yan? So this is 1, 2, 3, 4. Sige, in-name mo siya. So this is octane. Okay, correct. Total niyan ay 8. So, octane yan. Ano nga yan? Yung bicyclone na yan. Inaalala ko yung ano niya, um, common name. May common name yan eh. Cubane yung naka-cube. Tapos, aha, ah, may common name siya. Ayan, sige, na-name mo na, Josh. Nakalimutan ko talaga yung ano name, yung parang common name niyan. Okay, correct, octane yan. Tapos, numbering mo siya. I mean yung pinaka numbers inside the bracket. So, if you will notice yung sum nung kanina, 5. Apply siya yung 2 bridgehead atoms mo yun or 2 bridgehead carbons mo. So, dapat pag tinotal mo yan, 6. Sige, go ahead, Josh. Anong ano yan? Yung mga nasa brackets. Ano yung Yung mga number sa bracket mo? number sa bracket. So this is 1, 2, 2. Okay. Okay, 2, 2. Tapos, ano yung buong name niya? Uh, Bicyclo 222 octane. Very good. Tapos ano yung itsura niya? Sige nga, yung parang drinawing ko kanina, yung naka 3D. Yan. Anong pinaka-itsura niya, Josh? Yan. Yes, Josh, anong pinaka-itsura niya? Parang 3D mo siya, i-drawing mo siya. Nakalimutan ko talaga yung term dyan. Pero ano, bicyclo-octane kasi yan eh. Oh. Ano yan? parang ganyan. Hindi. Ganito oh. Ganito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba 6 pa rin naman siya? Pangit. Yan. Yan, ganyan.
Tapos, nakaganito siya, Josh. Ayan. Masyado lang naka-straight. Yan. Okay. Ganyan, ganyan. Tapos, ganyan. Ayan, ito. Ganito siya, Josh. Yan. Para siyang yung flatbed mong naka-triangular tapos merong yan. Ganyan yung itsura niya. Okay? So, last one. Last item tayo, no? Pwede ko ba itong ma-select? Mouse. Ay, parang hindi ako pwede mag-move. Anyway, buburahin ko na lang to. Ganito yan, Josh, ha? Yan, lalagyan ko na lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Tapos, ito yung numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ito. Paano ba to? 1, 3, tapos let's say, okay, 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 ganyan, ganyan, ganito, then ganyan. Go. Tapos, lalagyan ko dito ng, let's say, ito. Tapos, ganito. Ayan. Go ahead, Josh. What? What's that? I'm going What's to that? die. I'm going to seriously die po. That's an Mhm. abomination. That's pure abomination. Why does that even exist? Oh no. So, kailangan niya longer ngayon. Asan muna? Saan ka mag-i-start? Anong bridgehead atom? Pag dyan ka, saan Ready. ka left or right? Sige, dun ka muna para magkaroon ka ng, ayan, Left. left or right. Ay, hindi pala. Bakit? Right, kasi mas marami. Mas malaki siya. Very good. Yun nga lang, mali dyan. Kasi nasa number 4 yung unang substituent mo. So, sa baba ka. Mali. Sa bridgehead atom ka lagi mag-i-start. Yan. 2. Correct. Oh, hindi, mali. Hindi mo counted yung 3. 2, Depende. 3. Yung ring lang. Yung ring lang ang binibilang mo. 6, 7. Okay, 8. Tama yan. 9. So, ipa-prioritize mo. Kung makikita mo, Josh, bawal mo ding gawing 8 yung 9 mo ngayon kasi wala siyang substituent. Always prioritize yung carbon na may substituent. Ano ngayon yung name niyan? Sige nga, go. What is the parent muna? Parent ring. Yes, Josh. What's the parent ring? Anong parent ring natin, Josh? So, parent ring is non-name. Non-name. So, tapos Anong yung no? Yeah, no name. Correct. No name. 9. 2. 9, 9. Tama. No name. So, this is Tapos, 1, anong 2, numbering mo? Okay, 3, 2, 2, 2. then, okay, correct. So, by Ngayon, identify the substituents. methyl, 2-methyl, 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 tsaka, wag mo munang buuin yung name. Mali. Kasi nagbubuo ka kagad eh. 2-methyl, ibaba mo. Make it a list. 8 dash. Sige, 8 dash. Yes, Josh, 8 dash. 8 Dali, dash, para makapagbigay pa akong another example. Mali. Paano naging ano isopropyl. yan? Okay, isopropyl.
Ngayon, sino mauuna? Methyl or isopropyl? Kasi alphabetical pa rin ang naming ng substituents. E di nagkamali ka kanina. So, you'll go first with what? With isopropyl kasi letter I siya eh. So, anong name nito, Josh? 8 isopropyl. Ako muna magne-name ha. 8 isopropyl, 2 methyl, bicyclo, 322. Tama ba ako? Yeah, 322, 322, no name. That is the name of that bicyclo. Na-gets ba yan, Josh? Mabo. Okay. Proceed now sa next page. Magbibigay pa ako ng example. Bro, Meron pa. Okay. How about this one? Yan. Tapos, yan. So, isa lang yan ha. And then, let's say, ano pa lang tayo, no? Alkanes pa lang. Yan. Ayan. Yan. And then, ito. Go ahead. Ayan. Yan lang muna, Josh. Go ahead, Josh. Anong name niyan? Identify first the ring bago yung mga substituents. Yes, Josh. Name that one first. Sige, idadagdagan na kita ng second item pa. Hmm. No. so this is Ayan. Then the last one will be this one. Ah. Go ahead, Josh. okay. So this is start muna sa wait, saan po mag-start pala pag ganito? Okay, Ay, so hindi ko alam sa'yo. Sa bridgehead pa rin naman. May tanong ako. Good. Stop. Ba't dyan ka nag-start? kasi mas marami substituents po. Mas maraming substituent? Paano kapag nag-start ka dun sa kabila? Tayo sa kabila. Sa kabilang bridgehead. Mukha na. Mhm. Pwede ba? Pwede siguro po. Hindi, kailangan mong i-analyze, Josh. Don't give me that answer. Can we start sa other bridgehead atom? Hindi mo. Kasi Kasi isa parang lang eh. one Bakit? substituent
lang po dito. Tapos yung substituent doon. Hindi, edi pwedeng kabilang side para dalawang metal din yung ma-occupy. Hindi bakit? Hindi, One, di two, ba? O, dito ako mag-start. one. O, hindi, dito ako mag-start. O, 1, 2, o, 3, 4. O, ganun din naman. Oh, oh no. Tama? Pwede po. Pero isa lang ang correct dyan na numbering system. Hmm, Papagalitan tayo ng IUPAC pag ambiguous yan. wala. Wala Siyempre, po. mali din tong numbering ko, no? Kasi malayo masyado itong methyl. Magiging 8 siya. Eh, sa'yo 6 lang, no? Ito yung susunod kong tanong. Pag dito ako nag-start sa numbering mo, number 2 pa lang may metal ka na, tama? Opo. Pag sa baba ako, number 2 pa lang may metal na rin ako. Correct? Opo. Pero, pwede rin naman akong sa kabila mag-start, right, Josh? Buburahin ko to, ha? Sino ngayon ang number 2 ko, Josh? Pag nasa kabila ako, dito pa rin ang 1 ko. Sino ngayon ang 2? Si ethyl. Naalala mo kapag yung Mas anong malaki rule, siya. Mas malaki po siya. ano yung priority mo, parehas na sila. Regardless kung saan mas maraming substituent, Larger kailangan side. mong i-prioritize yung second carbon. Hmm. Which one will be prioritized, methyl or ethyl? Ito po, mas malaki siya. Hindi siya mas malaki. Hindi sa Hmm. size yan. Naalala mo yung rule? Alphabetical. Oh no. Correct, alphabetical. So yan ngayon ang Dapat, 1. dapat yan na po abolish na yung IUPAC. So yan ngayon ang 1 mo. Sige, i-labelan mo na. 1, 2, Why yan. is there a logical reason po why they would not use yung ano by 9. size O ngayon, lagyan mo muna nung, ano yung identified first na substituents? 2 2-ethyl, tapos 6-8. 6-8, oy, 6,8. Mali yan. dimethyl 6,8 dash dimethyl, very good. Ano ang bicyclo mo? Numbering mo ng bicyclo. Open. Sige, open. Tuldok yan ha. Okay. 3, 3, 1. Very good. Tapos, abuin mo na ngayon yung name. So, 2-ethyl. Mahaba yan. 2-ethyl. 6-8. Sige, tama. Oy, dash. Dash. 6,8. Dash. Dimethyl. Tuloy lang. Dimethyl. Bicyclo. Mali. na Bicyclo muna. Kasi alam mo, bicyclo siya eh. Bicyclo. 3.31 dash. Ilan ang total mo? 9. No name. Very good. Oh, proceed ka ngayon sa baba. Si Decalin yan, di ba? Pero anong name yan? Numberan mo muna. Saka magna-number. Good, dyan. Sige, tama. Mali! Richard, oh, bakit dyan ka? doesn't matter po. Hindi tignan mo, meron pang substituent sa kabila eh. Ayun Hmm, oh. dito. Okay, good. 2, 3, 4, 5. Tama, tama. 6, 7, 8, 9, then 10. Very good. Hoy! 9, So, 10. Mali, mali. Yung ay 8 mo na nasa taas. eh, 9, 8, 9, 10. Good. Wala kang bridgehead na nasa pagitan. I mean, wala kang carbon between your bridgehead atoms. Oh, next, identify mo muna yung mga substituents. ay, Bakit mo binura? Si H3 lang naman yan. Okay. Sulat. 1, 3, 6. Tama. Those are your substituents eh. Ay, wag mo nang isiksik dyan. 1, 3, 6. Trimethyl. Oy, bakit dimethyl? Trimethyl.
Tapos ano yung numbering natin? Parang di ba po mas maganda parang ganito or pag ganun yung ano po, metal. Instead na parang, Sige, o ayan, para i-correct natin. Tama naman, may punto ka doon. Yan. O ayan, ganyan. O go. Anong numbering, Josh? Ng ring? O, open bracket. Wag kang malilito. Naka-ano lang yan. Naka-chair confirmation. 4, 4. O, ilan ang carbon mo? Yun, good. 440 yan. O, sulat mo yung buong pangalan. Trimethyl. Isa baba na. Ibaba mo na lang. Hindi, ibaba mo yung pangalan. Dito mo isulat. Ikaw talaga na ang hilig mo magsiksik. Kasi tuloy-tuloy yan eh. You always remember ha, those are tuloy-tuloy na name. Yan. Trimethyl, bicyclo, very good. 440, decane, very good. Tama na ba yung name mo? Tama na yung name mo, Josh? tama po. Satisfied ka na mali. May kulang ka. Confirmation. Kasi automatic decalin yan eh. Anong type ng decalin yan? Nag-drawing pa tayo kanina kung hindi mo tinandaan. Anong type ng decalin yan? Okay, trans. Good. Galaw. Move ka yan. Yan. Tapos trans muna. Trans 136 trimethyl bicyclo 440 decene. Pakiname yung susunod. Yes, Josh, pakiname. Mhm. So ito, ah, ito na. Dito kaya. Ay. Mhm. Didn't matter. I don't think so. Parang, wala mo. Mhm. Asan ka na? Okay, good. Mas malaking ring dapat. Pa-prioritize mo yung mas malaking ring ha. So, correct. Sulat. Ano ang mga substituents mo, Josh? Mhm. Mhm.
What's her substituents? Diba? Okay, tetramethyl. Good. Sulat. 5566 lang yan, ha? Ano yung apostrophe? Wala kang apostrophe na need dyan. Saka mo. Wala, hindi mo kailangan ng apostrophe dyan kasi same carbon naman. Distinct ang mga carbon mo dyan. Tignan mo, di ba? Hiwa-hiwalay naman sila magkaka-number. 5566 tetramethyl. Move mo na lang sa baba. Sabi ko sa'yo, tuloy-tuloy yan. Tetramethyl. Bicyclo, very good. 211. 211. Hexane. Very good. Bicyclohexane yan eh. There you go. So, I think we're good for our session today, no? Josh, tomorrow pala, I'll chat you, no? Kasi alam ko, anong oras yung class mo, Josh? Sa math? Mo. Tomorrow? Ha? Tomorrow, Thursday, Mhm. Thursday? 4 yata mo. 4. Masyado siyang maaga nga. 4 to 6 ang math mo, no? Tapos usually ako yung nagte-take sa 6 to 8 na slot, no? So, baka may errand kasi ako na or important event sa bukas ng gabi. So, pero I'll try, no? I'll update you tomorrow kung ano yung mga mangyayari, ha? So, kapag hindi, I'll try it on Friday kung maaga ako makauwi. If not, Saturday na lang tayo. Okay? Saturday 12 to 2 or 1 to 3. Okay, update na lang tayo. I'll just take the Saturday para complete pa rin tayo this week. Okay? So ayan, sorry, overtime na naman tayo ng mga 10 minutes din. So, I think we're good for today. Tomorrow we'll continue or tomorrow or on Saturday, Josh, we'll continue. Tomorrow or Friday or Saturday, we'll continue yung discussions natin regarding bicyclic compounds. Meron pa akong i-introduce sa iyo eh. So, finalize ko na yung PowerPoint. Or iniisip ko, i-introduce na lang siya sa iyo ng teacher mo no sa organic chemistry beyond benzene ring kasi yun yung mga endo and exo na tinatawag, no? So, mukhang sa mga products, mas applicable yon sa mga products. Siguro ito lang muna kahit yung ganitong naming. Ito nga at very advanced na ito eh. Kasi hindi naman to usually tinatackle sa organic chemistry. So with that, we're good for today. Thank you so much, Jess. I'll see you next time, ha? I'll update you. Okay? See you. Okay. Thank you po. Mhm. Bye-bye po. Thank you, Josh. Tingnan mo.